Part 3 ng Module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers ng Life Skills Self-Directed Module 2020. Pag-usapan natin yung mga susunod na activities na nakat doon sa ating last video lesson. Okay? So, welcome again to our new video lesson. It's me, Teacher Mira. Learn with me. Ayan. So, as usual, before we start our lesson, let's have first a short review. Ayan, 5 items test lang naman ito. Okay. Ano yung instructions ko dito? Instruction ko dito. Write true if the statement is correct and false if incorrect. Lagay daw natin yung word na true kung yung statement na nakalagay dito ay tama at saka false kung mali. Ayan, sa instruction na yun, maraming nagkakamali, di ba? Sundin yung instruction. Pag sinabing buong true, dapat buo yung word na true, T-R-U-E. Ganun din yung F-A-L-S-E, pag false. Yung ibang ginagawa, ay true or false lang yan. Okay lang, isulat ko na lang dyan, T. Sulat ko na lang dyan ay F, which is wrong. Okay? Follow the instructions. Okay. Number 1, every right has a responsibility. Ang bawat right daw or karapatan ay may responsibilidad or responsibility. Is it true or false? Yes, it's true. Sabi nga doon sa ating kasabihan, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Next, number 2. Is it okay to have rights without doing something about it? Okay lang na magkaroon ka ng karapatan nang wala ka namang ibang gagawin tungkol doon. Yan ay false. Diba sabi nga doon, kung ikaw ay may karapatan, dapat gumawa ka ng maayos o yun yung iyong responsibilidad. Kaya, ang bawat karapatan ay may responsibilidad. So, hindi pwedeng may karapatan ka lang, tas wala ka namang gagawin. Kaya, hindi mo i-consider yung iba. So, mali yun. Okay, number 3. The number of work hours per week is 43 hours. O, based doon sa ating napag-aralan last time. O, tama ba yan? False. Ilan dapat? 40 hours lang. Okay? Number 4. Is it okay for the employer to require his or her employee to come to work even in rest days? O parang natanong na to last lesson, diba? Okay lang daw na papasukin yung mga empleyado kahit na rest day. True. It's okay. Depende sa pangangailangan at depende sa sitwasyon. Ayun. So, nabanggit naman natin last time doon sa Universal Declaration of Human Rights at saka doon sa Rights in the Workplace ayon sa Labor Code na pwedeng papasukin ang mga employee kahit na rest days nila. Okay? And then yung last, the rights in the workplace pertains to your expectations to your employer, while the responsibilities refers to what employers expect from you. Yung rights daw sa workplace ay tumutukoy yon sa expectation mo o yung mga dapat mong makuha sa iyong employer. Tapos, yung responsibilities, eto naman yung ine-expect sa'yo ng iyong employer. Is it true or false? Yan ay true. So, yung karapatan mo, yun yung ine-expect mo sa iyong boss o sa iyong employer. Pero yung responsibilities o yung mga dapat mong gawin, yung iyong obligasyon, eto yung ine-expect sa'yo ng employer mo. Okay? Feeling ko naman meron kayong natutunan doon sa ating last lesson. So now, let's talk about this activity. Activity 4, responsibilities of workers and employers. Ano yung ating objectives dito? Una,
identify and understand the legal responsibilities of employers. Ayan, meron palang legal responsibilities o legal na obligasyon ang lahat ng employers. And then identify and understand the legal responsibilities of workers. Ayan, meron palang obligasyon ang workers pati ang employer. So malalaman natin yon dito. Explain natin. So subukan nating intindihin bawat isa. Ang recommended time ni module dito ay 20 to 40 minutes lamang. So mukhang madali lang naman ito. Okay. Legal responsibilities apply to both workers and employers. Yan. Just as employers have some legal responsibilities at work, workers also have legal responsibilities. So, yon. Meron daw na legal responsibilities ang bawat employer at workers. Okay? They are different responsibilities but both have responsibilities under the law. Magkaiba daw yung responsibilidad na yon, pero meron silang responsibilidad na ayon sa batas or under the law. So below is a list of responsibilities. Decide if the responsibility is primarily that of the employer or the worker, and write E for employer or W for worker in the space before the statement. Okay, before, bago yung statement. Okay, the first one has been done as an example. So, anong gagawin nyo dito? Pag-iisipan nyo ngayon kung yung bawat statement daw ay responsibilidad ng nino. Okay, employer ba or nung worker? Okay, kung sa palagay ninyo yung statement na yon ay responsibilidad ng employer, isusulat nyo daw yung letter E. Kung ito naman ay para sa worker, isusulat nyo daw yung W. Okay, so eto. Check your answers below in 6.4 responsibilities of the employer and the worker after completing the table. So, i-complete na muna natin to bago natin i-check kung tama yung inyong mga sagot. Tapos, i-verify din natin ito through the help of your mobile teacher. Okay, so ginawa na niya yung number 1. Ano yung number 1 niya? Walang number dyan eh. O, yung unang statement. Okay. To make a work agreement with the employee, agreeing on conditions, time, and place. Ayan, kung magkaroon daw ng agreement doon sa employee o sa trabahador, tapos mag-agree sila doon sa kondisyon, sa oras, at saka sa lugar. Kanino kayang responsibilidad yan? Sa worker ba? O sa employee? Employer. Siyempre, nakalagay na nga yung sagot dyan, yan ay responsibilidad o obligasyon yan ng isang employer. 'Di ba? Siya naman yung gumagawa nung agreement, 'di ba? Together with his or her employee. Sila yung nagsiset nung dapat nilang gawin. Ayan. So, yung pangalawa, to follow up with the employee on the agreed terms, para daw mag-follow up doon sa kanyang employee, sa kanilang napagkasundo ang usapan. O, kaninong responsibilidad yan? Naku, si Shopee nag-notify kay ma'am. Yan. Okay. O, ano kaya? Siyempre, kanino ang yan? Responsibility. Kay employer. So, yan ay letter E. Okay? Next, to personally perform the work in the time, place, and conditions as agreed upon. Para daw personal na magawa yung trabaho sa oras, sa tamang oras, sa lugar, pati sa kondisyon na pinagkasundoan. Kaninong responsibilidad yan? Siyempre, yan na yung responsibilidad ng isang worker. So, yan ay W. Okay, yung susunod. To supervise and provide suitable conditions of work so workers have security, health, and dignity. Supervise, magbigay, mag-provide
Okay? Nung karapat-dapat na kondisyon sa trabaho para magkaroon sila ng seguridad sa kanilang, para sa kanilang kalusugan, pati sa kanilang dignidad. Sino ang dapat na may responsibilidad niyan? Si employer ba o si worker? Siyempre, yan na nga yung keyword, supervise. Sino ba yung nagsusupervise? Yung employer. So, letter E. Okay, next. To honor terms of payment. Ayan. Para daw igalang yung tuntunin sa pagbabayad. Pagbabayad or pagpapasahod siguro to. Sino ba yung gumagawa nun? Siyempre yung employer. So, yan ay letter E. Okay. Next. To follow the instructions of the worker's boss. Sundin daw yung mga instructions na binigay nung boss. Sino ang may responsibilidad niyan? Yung worker. So, yan ay W. Next. To safeguard standards, staff, and environment. Para daw mapangalagaan yung mga pamantayan or tuntunin, pati yung kanyang mga empleyado at saka yung kapaligiran. O yan, kaninong responsibilidad yan? Sa worker ba o sa employer? Siyempre, yung pangangalaga nung staff tsaka nung environment o kapaligiran, siyempre, yan ay sa employer. So, yan ay letter E. Next, to register and pay into Social Security for the employee. Irehistro daw at saka magbayad doon sa Social Security nung mga employee. Sino ang may responsibilidad niyan? Siyempre, si employee. Diba? Next, to take care of the well-being or staff and qualified dependents. Ayan, pangalagaan daw yung kapakanan nung mga staff niya, mga empleyado niya, pati yung kanilang qualified dependents tulad nung asawa, kaya yung mga anak. Kaninong obligasyon yon, kaninong responsibilidad yon? Siyempre, yun ay responsibilidad ng employee. Yeah. Employer. What? Ayun. Next, to avoid any issues or problems at the workplace that will endanger the worker or his or her colleagues. Para maiwasan daw yung kahit anong issue or problema doon sa kanilang workplace na magpapahamak doon sa mga workers o kaya doon sa kapwa niya, colleagues or kasama niya doon sa workplace. So, kaninong responsibilidad yan? Sa employer ba o sa worker? May keyword na nga tayo dito, yung colleagues. Ibig sabihin, yan ay sa worker. So, yan ay W. Next, to agree on a performance contract. Ayan. Magkasundo daw doon sa isang performance contract. Ano ba tong performance contract na to? Ito yung parang kontrata na mga dapat gawin at kung ano yung mga ine-expect sa'yo. Tapos in the end, aanuhin nila yan. I-evaluate nila kung nakapag-perform ka ba ng maayos or hindi. Yun. So, in short, yan yata yung duties and responsibilities. So, sino ba ang nagbibigay niyan? Siyempre, yung employer. Kaya yan ay letter E. Ayan. Tapos, yung last, to follow the rules at work. Sundin daw yung mga rules or pamantayan or tuntunin, alituntunin sa trabaho. O kaninong responsibilidad yan? Doon sa worker. Kasi, sila naman yung susunod dapat doon sa alituntunin sa trabaho, diba? Ayan. So, eto na yung 6.4. Responsibilities of the employer and the worker. Ito yung sinagutan natin kanina dito sa kabila. Yan. So, ang gagawin nyo lang naman ay i-check nyo kung tama ba yung naisagot natin dito. Ayan. Ito kasi yung mga responsibilities of the employer. Samantalang itong sa kabila, dito ay responsibilities naman ng mga worker. Ayan.
na-explain ko na to isa-isa kanina, 'di ba? So, hindi na natin to i-explain ulit. Yun. Next. Ito na. Think about it. So, sabi niya dito, show your adult family members the responsibilities of the employer and the worker. Ask them for their thoughts around these responsibilities. Which ones do they think exist in their own places of work? Which ones do not? How do they feel about having or not having the responsibilities stated in the list? So, sabi niya dito, ipakita niyo daw ito, yan, yung mga responsibilities na yan, sa inyong adult family member. Siguro yung mga nakapag-work na, 'di ba? Or may mga experiences na sila. Tapos tanungin niyo yung kanilang opinion tungkol sa mga responsibilidad na yon. Okay? Alin daw doon yung sa palagay nila na nag-exist o nangyayari sa trabaho, sa workplace. Alin naman daw doon yung hindi. Ano yung pakiramdam nila sa pagkakaroon noon or sa hindi pagkakaroon ng ganong responsibilities na nakasulat doon sa listahan. Ayan. So, tatanungin nyo lang naman sila. You may write your answers on the writing space. Ayan. Kasi dito walang walang extra space. So, ilalagay nyo yung title. Think about it. Yan. Tapos, ilagay niyo yung answer nung family member. So, magi-interview kayo, ha. Pwede naman yan kahit na face-to-face, text, or chat, tawag, yan. Basta kunin nyo lang yung kanilang ideas. And remember to thank them for their time and their help on your schoolwork. Yan. So, huwag daw silang kalimutang pasalamatan. Kaya, nandito na tayo ngayon sa activity 5. Yan. Applying what we learned about Philippine labor laws. Yan. Ano yung objectives natin dito? So, understand some real-life application of the Philippine Labor Code. Ayan, meron pala tayong ma-encounter sa activity na to na real-life application. Identify ways in which the Philippine Labor Code can be broken and steps to take when that happens. Ayan, ano kaya yung mga paraan kung saan yung labor code ay nababali. Ayan, at kung ano yung steps na dapat gawin kapag ka nangyari yon. Diba? So, ang recommended time ni module dito ay 40 to 60 minutes lang. O, diba? Yung isang buong module na to, module 6, kayang-kaya nyo to ng isang buong araw lang. Yan. Dito sa 6.5, Universal Declaration of Human Rights, laws regulating labor in the Philippines can be found in the Labor Code of the Philippines and the Handbook on Statutory Monetary Benefits by the Department of Labor and Employment. Ayan. So, yung department pala or yung ahensya na nangangalaga sa trabahador or sa workers and employees ay yung DOLE, Department of Labor and Employment. Pati yung batas tungkol sa labor o sa trabaho ay matatagpuan ninyo sa Labor Code of the Philippines at saka yung Handbook on Statutory, ito yon. Handbook on Statutory Monetary Benefits. Ito sa pera naman. Okay? Bureau of Working Conditions. These documents can be downloaded from. So, dito kasi sa module, hindi niya sinama lahat yung nandito sa batas, yung nasa libro or yung nasa handbook. So, binigay niya yung reference dito para in case na gusto nyo magbasa pa ng gusto, pwede nyo i-visit yung ito. Labor Code. Yan. Matatagpuan yan dyan sa kanilang website. Pati yung handbook na yan. Okay? A set of excerpts are included here. So, kasali daw yung ilang provisions doon sa batas na yon para gamiting reference doon sa mga ma-encounter nyo na case studies mamaya. Okay? At ang sabi niya dito, please read the excerpts on sexual harassment, health and safety at work, and time off from work. So, after doing so, move to the case studies and answer the series of questions. So, ang advice ko sa inyo, basahin or unawain yung mga batas tungkol dito sa mga sinasabi niya. Kasi, hindi nyo masasagot yung case studies kapag wala kayong reference.
'Di ba? Hindi pwedeng yung ano lang, yung alam nyo lang yung gagamitin ninyo. So, mas maganda kung babasahin nyo ito. Okay. So, ano yon? Right to freedom from sexual harassment. According to Republic Act number 7877, o kilala sa tawag na Anti-Sexual Harassment Act, the law provides protection to individuals from all forms of sexual harassment in unemployment, education, or training. So, itong batas na to ang nagbibigay proteksyon sa lahat ng uri ng sexual harassment sa trabaho man yan, sa education, or sa training. Okay? Sexual harassment, ayan, is committed by any person in a work-related environment who has authority or influence over the affected individual. Yun, sexual harassment na pala yun. Kapag ka merong authority or merong influence na makakaapekto doon sa isang tao. And who demands any sexual favor. Kapag nag-demand na siya ng any sexual favor, okay, from that individual, kahit pa hindi yun tinanggap, regardless of whether or not the demand is accepted, it is considered as sexual harassment. Ayan, gusto ko ipagdiinan dito. So, ito kasi yung yung pinaka ma-issue ba term doon? Yung pinaka popular na issue pagdating sa workplace, yung sexual harassment. Marami kasing ganyan, lalo na sa workplace, 'di ba? So ano ba yung sexual favors na ito? Yung makikipag-sex ka doon sa boss, or kailangan niyo nang mag-conduct ng kailangan ninyong mag-undergo ng intercourse, or kailangan mong sumiping, or kung ano pa na sexual favor na gusto niya na may kaugnayan sa sex. Foul yon sa workplace, sa education, at saka sa training. Ayan. So, ituloy lang natin. Paano mo daw malalaman kung nakagawa na ng sexual harassment? Sexual harassment is committed when the sexual favor is made as a condition in the hiring or employment. Kapag ginawa daw yung kondisyon para matanggap ka sa trabaho or magkaroon ka ng trabaho. O kaya naman, kapag para mabigyan ka ng individual favorable terms, yung magiging pabor sa'yo, ano yung individual favorable terms na yon? Yung, bawa, 8 hours yung trabaho mo, so gagawin na lang yan dahil meron kayong napagkasundoan na sexual favor, hindi ka na magtatrabaho ng 8 hours. Okay? Pwedeng mabawasan yung work hours mo. O kaya naman, palagi kang makaka-receive ng incentive. Ayun. So, yun yung yung sinasabi niyang individual favorable terms and conditions. O kaya naman, the refusal to grant the sexual favor results in unfavorable conditions for the affected employee. So, kung halimbawa si employee ay tumanggi, tapos yung pagtanggi niya doon sa sexual favor na hinihingi na yon ay nakaapekto sa kanyang trabaho. Let's say, pinahirapan siya, binibigyan siya ng maraming trabaho, or basta in any way na nakaapekto yun sa kanyang trabaho. Ano na pala yun? Sexual harassment na ang tawag doon. Okay? Next, the above acts would impair the employee's rights or privileges under existing labor laws. Ayan. So, pwede palang kasuhan ng sexual harassment yon kapag na-commit ngayon ito yung nandito sa letter A. And then, letter C, the above acts, ayan yung mga acts daw na nandito sa letter A, would result in an intimidating, hostile, or offensive environment for the employee. Siyempre, naka-apekto na nga yun sa kanya, diba? Pati sa kanyang environment. Pag yun ay naka-apekto, pwede pala siyang kasuhan na talaga nitong
sexual harassment na yan. Okay? According to Section 3, ang Republic Act No. 7877 ay hindi lang sa work, sa education din yan, o kaya sa training. Yan, training TESDA, yung mga, or any training na makakapag-lead sa'yo sa work. Okay? Related sexual harassment defined. Ayan. Work, education, or training-related sexual harassment is committed by an employer. Ito yung mga pwedeng makagawa. Employer, employee, manager, supervisor, agent of the employer, teacher, instructor, professor, coach, trainer, or any other person who having authority, yung may authority sila, or impluensya, or moral ascendancy over another in a work or training or education environment, demands, o nag-demand siya, o kaya nag-request siya, o kaya nag-require siya ng any sexual favor from the others doon sa isang tao, regardless of whether the demand, kahit ano pa yung demand na yan, yung request or requirement na yan for submission is accepted kung tinanggap o hindi, siya ay pasok dito sa batas na to. Pwedeng kasuhan yan. Okay? So, in an education training environment, sexual harassment is committed daw against one who is under the care, custody, or supervision of the offender. Sino ba yung offender kapag ka-education? Di ba si teacher? Di ba teacher, yung trainer, tapos sino pa ba? Yung mga persons, basta lahat ng persons in authority. Okay? Tapos kayo ay under sa pangangalaga. Yun. Tapos, nag-ano siya ng sexual favors. Pwede na siyang kasuhan. Yung number 2, against one whose education, training, apprenticeship, or tutorship is entrusted to the offender. Kahit pala tutor. O, diba? Trainer. Yan. When the sexual favor is made a condition to the giving of the passing grade. Ayan. Para daw makapasa, gusto nila ng sexual favor. O kaya sa pag-grant ng honors and scholarships, or the payment of a stipend, allowance, or other benefits, privileges, or consideration. Yun. Pwede pala silang makasuhan ng sexual harassment. Diba? And then yung number 4, when the sexual advances result in an intimidating, hostile, or offensive environment for the student, trainee, or apprenticeship. So, yun yung mga grounds para makakasuhan siya ng sexual harassment. Any person who directs or induces another to commit any act of sexual harassment has herein defined, or who cooperates, pati pala yung mga kasabwat or kasama, tapos may alam sa ganitong kalakaran, ay pwede rin silang kasuhan, shall also be held liable under this act. So, hindi lang pala si offender, pati pala yung ibang nakakaalam ng ganitong sistema o kanyang ginagawa. Tapos, nagsawalang kibo lang siya. Pwede rin siyang kasuhan. Okay, kasi, alam mo na palang ganun yung nangyayari. Tapos, hindi ka nagsasalita. Ay, ibig sabihin, accomplice ka doon sa pangyayaring yon. Section 5, liability of the employer, head of office, educational, or training institution. So, the employer or head of office, educational, or training institution shall be solidarily liable for damages arising from the acts of sexual harassment committed in the employment, education, or training environment if the employer or head of office, educational, or training institution is informed of such acts by the offended party and no immediate action is taken. Ayan. So, sa workplace, meron kayo doon na yung supervisor, let's say yung supervisor or yung head mo ay nanghingi ng sexual favor. Tapos, edi nagreklamo ka, nalaman netong employer yung iyong reklamo. Tapos, si employer ay walang ginawa.
pwedeng mapanagot tong si employer. Okay? Kasi ano niya yan under jurisdiction niya yan. Kaya dapat si employer ay may gawing aksyon dyan. 'Di ba? So, liability yan ni employer mismo. Pananagutan niya yan. Next, right to a safe and healthy workplace. Yan, karapatan daw na magkaroon ng safe at healthy workplace. According to Article 162, yung safety and health standards sa trabaho ay kailangan ma-practice. The Secretary of Labor and Employment shall, by appropriate orders, set and enforce mandatory. Dito request, kundi kinakailangan. Mandatory nga, di ba? Occupational safety and health standards to eliminate or reduce occupational safety and health hazards in all workplaces and institute new and update existing programs to ensure safe and healthful working conditions in all places of employment. So, inaano nila ngayon, nire-require nila lahat ng workplaces na magkaroon ng safety and health standards. Ano yung example nun? Diba sa construction site, diba kailangan magsuot ng hard hat, diba? Sa hospital, magsuot ng mask, ng gloves, diba? Kung talagang, at all times yata yung iba Pero yung iba kung kinakailangan lang. Ano pa yung mga health standards nila? Safety and health. Sa safety, di ba naglalagay sila ng mga signages, di ba doon sa workplace, o hazard ito, ganyan. Kaya, pag kami magtatrabaho, di ba, beware, yung mga ganon. Yung mga signs and precautions yun, naglalagay sila. Para iwas disgrasya. Yun. DOLE's Occupational Safety and Health Standards amended noong 1989. Sabi dito, each employer covered by health, occupational safety and health standards must, ito din mga dapat gawin, furnish its workers a place of employment free from hazardous conditions that are causing or are likely to cause death, illness, or physical harm to the workers. Ayun. So, kailangan daw yung mag-provide yung mga employer ng place of employment na free sa mga hazards na maaring mag-cause ng death, sakit, or physical harm. Ano pa? Give complete job safety instructions to all the workers, especially those who entering the job for the first time. So, di ba nga, pagpapasok ka sa work, automatic kailangan mag-undergo ka muna ng training, ano yung mga tinetrain doon, kung paano yung ganito gawin, paano mag-handle ng mga machines, diba? Paano i-operate yung ganitong bagay, kung ano yung mga dapat gawin. In short, kailangan magbigay ang employer ng instructions, orientation, pati training, lalo na doon sa mga bagong pasok o sa mga first timers. Okay? Kasi kailangan yun para maiwasan yung anumang hazards or trabaho unexpected na pangyayari, 'di ba? Tapos nga pala idagdag ko lang din dito sa 2, 'di ba tinuturuan din sila nung mga pang first aid, 'di ba? So, yun. Para in case of emergency, alam nila kung paano gawin yung first aid. Okay? And then, yung susunod, comply with the requirements of the OSHS. Ito yun, yung OH, Occupational Safety and Health Standards. Yan. And use only approved devices and equipment in the workplace. Yes, this is very important kasi pagka sa workplace gumamit sila nung hindi na-approve, basta gusto lang nilang gamitin pero hindi naman pala siya safe, possible na may madisgrasya. 'Di ba? Kaya dapat yung ipagagamit sa workplace ni employer ay approve.
So, kapag mayroon dyan sa workplace na yan na nilabag, pwedeng kasuhan si employer. Diba? Kasi pwedeng sabihin na, ay, hindi safe yung workplace ninyo. Okay? Hazardous. Kasama rin pala sa right to a safe and healthy workplace yung hours of work. Kasi, it has something to do with your health. Diba? Yung hours of work. Bakit? According to Article 83, normal hours of work, the normal hours of work of any employee shall not exceed 8 hours a day. Okay? Normal yan ha, normal. 8 hours a day lang dapat. Hindi ka pwedeng lumagpas sa 8 hours na yan. Kapag normal ha, pero may iba naman kasi na work na nagre-require ng more than 8 hours. Di ba? Malalaman mo naman yun kapag pagpasok mo pa lang, i-orient ka na kung ilang hours of work yung dapat mong i-render doon sa trabaho. Yan. Rest periods of short duration during working hours shall be counted as hours work. So, yung short periods pala ng iyong rest or yung break time, yung mga ganon, ay kasali siya sa sa work hours mo. Okay? Dito naman, sa Article 87, overtime work. Work may be performed beyond 8 hours a day. So, ito na yung sinasabi ko kapag lumagpas ka ng 8 hours, provided that the employee is paid for the overtime work, an additional compensation equivalent to his regular wage, okay, plus at least 25% thereof. So, halimbawa, ang regular na sahod mo every day ay 500 pesos. Pagka nag-overtime ka, ang bayad sa'yo doon ay at least 25% nung wage mo. Okay? Work performed beyond 8 hours on a holiday or rest day shall be paid an additional compensation equivalent to the rate of the first 8 hours, katumbas nung bayad sa'yo sa first 8 hours mo. Okay? Isang buong, na yon, sahod yon. Ay, oo, isang araw. Or rest day plus at least 30% thereof kapag ito ay holiday. Okay? Kaya nga 'di ba kapag holiday, tawag nila doon, double pay pag holiday. Pag pinapasok ka ni employer na holiday, matik yun, double pay ka doon. Kung 500 yung per day mo, times 2 yun. So, 1,000 na yung araw na yun. Okay? Kapag pinapasok ka naman yan ng rest day, diba? Ay, at least 30%. Pwedeng magbigay siya ng 30% doon sa sahod mo. So, 500, computin nyo yung 30% nun. So, yun yung pwede niyang idagdag doon sa sahod mo, sa araw na yun. Okay? Now, let's apply. Sabi niya dito, read the case studies below and answer the questions. Use the information above to help you deepen your understanding of the Philippine law. If possible, work on these case scenarios with a fellow learner in the life skills course or someone in your household. Pwede sa bahay ninyo ha, kung may kakilala kayo na nag-work at may alam dito, so pwede nyo siyang tanungin. Pwede rin naman sa kapwa ninyo, life skills course. Okay? So, eto yung mga case studies. Ayan. Scenario 1. Basahin ko muna ha. Tungkol ito sa gender-based violence or sa sexual harassment. So, napag-usapan natin kanina yung tungkol sa sexual harassment, diba? Melanie has been hired for work as an office assistant for a new business in Zamboanga. After being on the job for about a month, one day, her supervisor told her that if she would spend the night with him, matulog daw siya, nakakasama siya, he would make sure she will be promoted. Wow, may kapalit daw. Promotion. Yan. She said she was not interested, but he cornered her, twisted her arm behind her, and threatened to fire her if she did comply with his demands. Melanie was able to run away and tells her friends about the incident. Yun. So, tinakot pala siya, na-corner siya, nilagay yung kamay niya sa likod niya. Tapos, sinabihan siya ng kanyang supervisor na
Pag hindi binigay yung kanyang gusto ay tatanggalin siya sa trabaho. Okay? Mabuti na lang at nakatakbo si Melanie at nasabi niya yon sa kanyang mga kaibigan. Okay, now, question. What is the issue? Ano daw yung issue dito sa kwento ni Melanie? So, ang issue sa kwento ni Melanie ay pwedeng sexual harassment, 'di ba? Kasi siya ay sinabihan siya na gustong matulog kasama yung supervisor, 'di ba? So, sexual harassment 'yon. Gusto alam mo na, may sexual favor si supervisor. Kaya, sexual harassment yung issue. Ano pa? Abuse of authority. Sino ba ang may authority doon sa dalawa? Diba yung supervisor? Diba? So, abuso siya sa kanyang, sa kanyang employee. Okay, ano pa? Disrespect. Ayan. Hindi niya ginalang si Melanie bilang isang babae, bilang isang employee niya. Ayan. Okay, next question. What does the Philippine law says about this type of harassment? Ano yung sinasabi ng batas natin dito sa Pilipinas tungkol sa ganitong harassment? So, pwedeng sabihin dito na sexual harassment is against the law and should not be tolerated. Ayan. Yung sexual harassment daw ay labag sa batas, kaya hindi dapat tinotolerate o hindi hinahayaan na mangyari tong mga ganitong bagay, 'di ba? The law protects people from harassment at work and in education and training environments. Kasi 'di ba yung batas natin kanina, yung Anti-Sexual Harassment Act, 'di ba pinoprotektahan yon yung mga tao from harassment at work, sa trabaho, pati sa edukasyon, pati sa mga training environment, 'di ba? And then, sexual harassment is committed by any person in the workplace demanding sexual favor. So, kung sino pa yan, supervisor man yan, or any employee lang din, basta nag-demand siya ng sexual favor, pwede na siyang kasuhan ng sexual harassment. Okay? So, sinasabi ng batas natin dito sa bansa na hindi dapat tinotolerate yung ganitong sexual harassment o ganitong abuso. Question. If you were Melanie's friend, kung ikaw ay kaibigan ni Melanie, what advice would you give to her? Ano ang ibibigay mong advice sa kanya? O, diba, nabanggit dun sa kwento niya na nakatakbo siya, tapos nasabi niya sa kanyang mga kaibigan. 'Di ba? So, kung ikaw yung isa sa mga kaibigan niya, anong advice ang pwede mong maibigay sa kanya? So, sabi ng mga natanong ko, ito yung kanilang advice. Report the case to the people in authority. Yes, mag-report na sila sa police, 'di ba? And then leave the job. Kasi kapag bumalik pa si Melanie doon or nagpatuloy pa rin siya ng trabaho doon sa workplace na yon, baka pag-initan pa siya ng kanyang supervisor, 'di ba? O kaya may tendency na maulit na naman yung ginawa sa kanya ng supervisor, lalo na kapag hindi siya nag-report. Tapos pumasok pa rin siya. Parang pinagsawalang bahala niya lang yon. Okay? Next, tell her parents, 'di ba? Kasi alam niyo naman ang mga magulang yan, makakatulong yan kapag sa mga ganyang problema. O kung walang parents, yung pinagkakatiwala ang tao na talagang makakatulong sa kanya kung paano isolve yung ganyang case. Ayan. Okay? Next. Are you aware of any groups or organizations that provide services to women who have been harassed? Aware ka ba sa mga grupo or organizations dito sa ating bansa na nagbibigay ng serbisyo sa mga kababaihan katulad ni Melanie na na-harass o naka-experience ng harassment? Meron ba? Dito sa Pilipinas, meron tayo niyan. Ano-ano 'yon?
Una, yung Department of Social Welfare and Development o yung DSWD. Meron yan sa lahat ng ng probinsya, 'di ba? Tapos meron pa yung para sa barangay nila. O bawat barangay sa Pilipinas, o bawat barangay sa probinsya ay meron silang tinatawag na City or Municipal Social Welfare and Development Office. Ito yung sa sa city na to. Okay, ang na to sa LGU, sa Local Government Unit. Based office under the office of the mayor. Ayan. Sa City Hall, meron din pala. Yun. Sa barangay, meron din Tapos, Philippine National Police, Women's Desk. So, sa lahat ng LGU, sa lahat ng local government units, meron tayong Women's Desk. Okay? Yun yung nangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan, di ba? Meron pa yung Visayan Forum. Ito ay isang non-governmental organization na nag-a-assist doon sa mga babaeng biktima ng human trafficking. Okay? Meron pa kaya na iba? Alam ko meron pa So, kayo magdagdag kung ano yung iba pang groups or organization na nangangalaga sa kapakanan ng kababaihan. Yan. So, isusulat niyo dyan sa inyong module. Ayan. So, masyado nang mahaba yung video natin na to. So, puputulin ko muna siya. Yung susunod na video ay tungkol sa mga susunod pang usapin. Sa susunod pang mga case studies. So, abangan ninyo yung next video. So, good luck! Tuloy nyo lang yung paggawa ng inyong module. Thank you for listening.